Pinapaigting ng Department of Interior and Local Government o DILG ang laban kontra sa marahas na ekstremismo o violent extremism sa mga barangay. Ayon kay DILG Provincial Director Anthony Manolo Balug, isa sa mga mandato ng mga barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ang bantayan ang kanilang mga mamamayan upang maiwasan at maagapan ang mga karahasan na pwedeng gawin ng mga extremist groups. Violent extremism, anyaman nga violence, kasapulan nga lagi nila to achieve an objective. And one form, very common form of violence, could be terrorism. So what yung nangyari kay Malawi? Nung malagay yung September 11, US, in-trust talagay aeroplano, talagay buildings, important buildings in the US, that's terrorism. Sa isang pagtitipon ng mga opisyalis ng mga barangay sa lungsod, iginiit ni Balog ang importansya sa pagsasanay ng mga barangay upang maiwasan ang karahasan sa kanilang lugar. Dito ay tayo, natabo, nangroon ako mga dagito siputan tayo, nakakaro kami dito gobyerno tayo, pero mas importante kami role tayo, or roles tayo as members of the community at the grassroots level. Naging na tayo makakakita kay makinam mo, hindi aktualo na sitwasyon in the komunidad. Baka di ko muna tayo, tawan mo, di terrorism dito po. Hanggang magtanpanon, di kasday. Hanyo nga mo, baka itasusuli kita dagayanan. We have only to detect or to learn how to detect. Hindi bagyo na agapan, kung narin bagyo, awan mo dito eh. Ayon kay Balug, ang violent extremism ang naging pang-apat sa mga pangunahing alalahanin ng mga barangay ukol sa kapayapaan at kaayusan maliban sa common criminality, insurhensya at illegal na droga. Dito'y Pilipinas, ang dating upat na major concerns iti gobyerno when it comes to peace and development. Kaya naging upat, una yung common criminality. May katwa, insurgency. May katlo, illegal drugs. Di may kapat, isulay yung violent extremism. May tating framework natin, trabaho ng gobyerno. Anya malaki ang papel ng mga barangay sa pagtukoy at pagtuklas kung mayroong mga aktibidad ng mga violent extremists sa isang komunidad. Dahil dito, inatasan ang pag-roll out ng mga pagsasanay sa nakaraang taon ng training module sa Localized National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism. The purpose of terrorism is to rig the worst damage or havoc in a certain place. Hambot na mapanti terrorist target, imapan na bumain, diyan eting adwan ng tao. Typically nga, eting adwan ng tao, kabog, nawayan tumalab na masalamagin yung lagi resource persons service. What are the signs of terrorism or violent extremism? How to detect? What are the roles of the barangay officials? Kakaroon ka kayong kakapitan, kakayong supermen, and superwomen in the barangay, because na kayo executive, legislative, and judiciary. All the three branches of government is akal ni kapitan. So dahil ito'y dinayon i-function tayo, peace and order. Ayon sa direktor, tulad ng mga ibang mandato ng barangay, ang magiging approach sa programang ito ay ang whole of nation approach. Sa nasabing pagtitipon, ipinaalam sa mga opisyal ng barangay ang mahalagang paksa na may kaugnayan sa terorismo at ang kanilang magiging kasangkapan upang gumamit ng mga epektibong estratehiya upang maiwasan at malabanan ang mga insidente ng marahas na ekstremismo na posibleng mangyari. Bukod sa kamalayan sa banta, sinabihan rin ang mga barangay na dapat maging handa sa pagkilos kung saan kinakailangan ang pagkikipagtulungan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang maiwasan ang mga pag-atake ng terorista at tumugon kung mangyari ang mga ito. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotan. Tabuk City! News Break!